Happy Wednesday again, everyone! Welcome po sa ating online service. Welcome po sa lahat ng mga young professionals na nandito ngayon at welcome po sa lahat ng kasama po namin kahit hindi mga young professionals. Lahat po tayo ay welcome dito sa ating online service every Wednesday, which is called Cutting Edge. At excited po ako, lagi naman, di ba? Excited po ako sa panibagong series natin for the month of August. August na, konti na lang. Alright, magpapasko na ulit. Alright, so naniniwala tayo na mayroon pa rin magandang mga gagawin ng Panginoon. So kapit lang, kakayanin natin to. Malapit na ang mga solusyon sa ating problema, naniniwala tayo dyan. Alright, so ngayon po, napaka-exciting ng pag-uusapan natin. Actually, sa buong July na tumatakbo yung ating series na Note to Self, niluluto na ng Panginoon itong panibagong series natin. Ito ay may kinalaman sa isa sa pinaka-importante at hindi natin pwedeng i-neglect when it comes to our Christian life, when it comes to the Lord, when it comes to our lives. Pag gusto mo ng success sa buhay, pag gusto mong maraming ma-achieve sa buhay, importante ang salitang faithful. Kaya sa buong month ng August, pag-uusapan natin is about faithfulness. Ang series natin for the month of August is entitled Faithfulness Matters. In this series, we will discuss why faithfulness really matters to God. Bakit ba ito big deal sa Panginoon? Just in case hindi mo alam, big deal kay Lord ang faithfulness, okay? And just in case hindi mo din alam, big deal talaga ang faithfulness sa buhay natin. And question is, bakit? Bakit kaya big deal ito sa Panginoon? Bakit dapat gawin din natin itong big deal sa atin? Ano ba ang magagawa ng faithfulness sa buhay natin? Yan yung mga pag-uusapan natin sa buong series na ito. Okay, ito yung pag-uusapan natin. Ano ba yung magagawa nito? Ano bang benefits nito? At ano naman kung hindi ako maging faithful? Ano naman yan kay Lord? O ano naman yan sa akin? Okay, so I want you to be excited for the whole month of August because this August will be very exciting at naniniwala ako for sure, alright, kung faithful ka na ngayon, mas magiging faithful ka pa. At ang prayer ko sa buong month of August is mag-level up nga yung faithfulness natin sa Panginoon. Talagang umangat yung level ng faithfulness natin sa Panginoon. Pero bago natin i-discuss, bago natin pag-usapan yung mga benefits ng faithfulness, ngayong oras na to o ngayong service na ito, meron tayong isa sa importanteng pag-uusapan, okay, na may kinalaman sa faithfulness. Bago natin pag-usapan yung mga benefits ng faithfulness, ano ba magagawa ng faithfulness sa akin, pag-usapan muna natin, gaano ba ka delikado ang pagiging unfaithful? Yan. Today, let's talk about the danger of unfaithfulness. Okay, bago natin i-discuss yung karamihan ng makukuha natin pagdating sa pagiging faithful, discuss muna natin ano ang danger ng pagiging unfaithful. Kapag ikaw ay unfaithful, ano ba ang danger nito? So, to start with, let me ask you a particular question. Are you ready? Ready ka na ba sa tanong na to? Okay, ready ka dapat kasi baka malaglag ka, di ba? Dapat kapit ka lang, ganon. Okay. This is my question. Stick to one ka ba? O, di ba? Hindi ka kagad nakasagot. Stick to one ka ba? Alam mo ba na hindi lang sa relasyon hinahanap yung ganyang klase ng tao, yung stick to one? Siyempre naman, sino ba naman ang gusto mo mamahalin ka tapos yung minamahal mo at nagmamahal sa iyo, meron ding mahal na iba na same level kayo ng pagmamahal. I'm talking about romantic love. Wala namang problema kung mahal ka niya bilang kapartner niya sa buhay tapos mahal niya yung mga magulang niya, okay, magkaibang klase ng pagmamahal yon. Pero kapag mahal ka niya, tapos mahal din niya yung kabarkada mo, mahal din niya yung best friend mo, same as ng level ng pagmamahal niya sa'yo, mukhang naka-question ang magiging stick to one natin, ang faithfulness natin dyan. So, ang tanong ko ngayon, stick to one ka ba? Stick to one ka ba sa trabaho mo? Stick to one ka ba sa minamahal mo? Stick to one ka ba sa family mo? Stick to one ka ba saan pa? Sa ministry mo? Or sa mga disciples mo? Or sa leader mo? Okay?
kung sa kahit anong larangan ito ay hinahanap, alam nyo ba na pagdating din sa Panginoon, siguro ito naman yung magandang tanong natin, stick to the one ka ba? Stick to the one ka ba? Okay? So, there is a man in the Bible who was called by God. No, tinawag siya ng Panginoon. In fact, he was anointed by God. Kasi, kaya lang, he was anointed by God. Tinawag siya ng Panginoon. Kaya lang nagkaroon ng malaking problema. And the problem is, dahil hindi siya stick to the one, okay, hindi siya stick kay Lord, okay, hindi niya inangatan yung faithfulness na dapat ay meron siya sa Panginoon, naranasan niya yung danger ng unfaithfulness. At ito po yung pag-uusapan natin. Remember this, faithfulness has a reward. Faithfulness has a reward, but unfaithfulness has its danger. So, ngayon, pag-usapan natin the danger of unfaithfulness. And if you have your Bible with you, I want you to open it in 1 Chronicles chapter 10, verses 13 to 14. 1 Chronicles chapter 10, verses 13 to 14. And I'm gonna talk about the unfaithfulness that Saul or King Saul did. And what happened to him dahil sa unfaithfulness na to. Okay? So, 1 Chronicles chapter 10 verses 13 to 14. Sabi diyan, I'm gonna read in NIV or New International Version. Sabi niya, Saul died because he was unfaithful to the Lord. Grabe yung passage na yun. Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. Dapat si Lord lang pero iba-iba yung kinoconsult niya. And did not inquire of the Lord. So the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, son of Jesse. Kung mapapansin nyo yung First Chronicles, no, or yung First and Second Chronicles, para niya sinasummarize yung mga nangyari sa Book of Samuel, ganyan. Kaya baka papansin nyo, ba't ganun? Nabanggit na yon or nakita na-discuss na yun sa Book of Samuel, pero bakit nauulit-ulit sa Chronicles? Kasi nga Chronicles, okay? Alright, so susunod natin pag-usapan yan. O kaya, pasok tayo ng Bible School. Hindi, joke lang. Pero hindi, totoo naman. It's like a summary. Yun na lang muna yung magandang explanation dyan para hindi masyadong humaba. So dito nakita natin, sabi yan, Saul died because he was unfaithful to God or to the Lord. Yung word na unfaithful dito, in Hebrew, sa original text niya, ito ay mahal or maal or mahal. Okay, papakita ko na lang dyan. Okay, di ba parang vlogger na, no? No, yung Hebrew word niya is mahal. Ibig sabihin nito, very unfaithful. Very unfaithful. Or treacherous act. Or trespass. Okay? Against man and against God. So, kung makikita natin, hindi lang simple itong unfaithfulness na ginawa ni Saul. Yung word na ginamit dito ng author ng Book of Chronicles, ng First Chronicles, yung word na ginamit niya na unfaithful, ipinakita niya yung bigat nito. Sabi dito, very unfaithful. Tapos, ang sinabi niya doon, yung unfaithfulness daw ni Saul, yung ginamit niyang salita doon na unfaithful is what? Against man and against God. Alright? Grabe yung unfaithfulness na nagawa ni Saul. Bakit? Hindi lang ito unfaithfulness sa tao. Hindi lang ito unfaithfulness sa tao, kundi unfaithfulness sa Diyos. Alam mo, minsan may mga bagay na pwede kang maging unfaithful sa tao, pero faithful ka pa rin sa Panginoon. For example, hindi ka kahit na alam mo barkadahan yan or may anniversary or something, hindi ka umattend kasi meron kang service na aatenan or dahil you have your life group. It could be parang siguro titingnan ng mga kaibigan mo, it's unfaithful ka sa kanila kasi napagpalit mo sila. Pero kung si Lord naman yung ipinagpalit mo doon, walang problema doon kasi si Lord yun eh. Right? Everyone should bow down to God. Kaya kapag ang level is si God tapos tao o kung sino man, dapat wala nang choices, dapat si God na agad yon. Tama ba? Dapat ang Diyos na agad yon. Pero dito makikita natin yung unfaithfulness daw ni Saul against man and against God.
Okay, against man and against God. Hindi na lang ito patungkol sa unfaithfulness ni Saul sa ibang tao or sa taong yun, pwedeng particularly kay David, pero ito din ay what? Ito din ay unfaithfulness ni Saul kay Lord. Alright? So what are the dangers of unfaithfulness? Ano ba ang danger ng pagiging unfaithful mo? At pagiging unfaithful natin. So ito yung i-discuss natin sa buong gabing ito, sa buong service na ito, right? So excited ka na ba? Kaya natin to i-discuss not to condemn everyone or not to condemn anyone. Pero kaya natin to i-discuss kasi this should be a warning to us not to be unfaithful to the Lord. Kasi may danger talaga. Uulitin ko, faithfulness ay may reward, but ang faithfulness has its danger. Meron talaga, ikakapahamak talaga natin yan. So, tignan natin in verse 13. Sabi niya, Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. So kung mapapansin nyo at mababasa naman natin yan, ginawa talaga to ni Saul. Imbis na si Lord ang kanyang tanungin, alam mo kung ano nung ginawa niya, lumapit siya nagpa-practice ng witchcraft. Okay, may isang passage doon na lumapit siya sa nagpa-practice ng witchcraft. Okay, tapos gumamit pa yun ng medium para lang, ano mo yun, makakuha siya ng guidance. Meron namang Lord eh. Uulitin ko Saul was anointed by God. In fact, pinagbigyan ng Diyos ang mga tao, ang mga Israel nung panahon na yon. Why? Kasi alam mo yun, ang sakit lang na yung mga tao, Diyos na nila, hari na nila ang Diyos. Okay, pero nag-ask pa rin sila sa Panginoon ng hari. Okay, so parang ano mo yun, parang, ano nga to anong tamang term doon? Parang, ano sa kanila to, parang parusa sa kanila to, no? Pinagbigyan sila ng Panginoon, pero yung naging hari nila na si Saul ay hindi naman din naging faithful. Una, hindi siya naging faithful sa mga tao. Pangalawa, hindi rin siya naging faithful sa Panginoon. So makikita natin dito yung talagang yung tindi na unfaithfulness nito ni Saul. Ulitin ko pwedeng hindi ka maging unfaithful sa tao, pero faithful ka pa rin sa Panginoon, pero wag na wag mong gagawin na unfaithful ka kay Lord tapos faithful ka pa sa mga tao. Dapat si Lord yung unang piniplease natin. Dapat si Lord yung unang nakaka-receive ng faithfulness natin. Dapat ang Panginoon ang unang nating nabibigyan ng faithfulness. Bulan nating pour outan ng faithfulness natin. Bakit? Bakit dapat si Lord ang unang-una? Kasi si Lord ang unang-una naging faithful sa'yo. Wala pa man ang lahat, faithful na ang Panginoon. In fact, wala pa nga ang mundong ito, faithful na ang Panginoon. So, bakit hindi tayo magiging faithful sa Kanya, di ba? Bakit hindi natin ibibigay yung faithfulness na yun na nararapat sa Kanya? So, ano yung danger na nangyari o sa ginawa ni Saul na unfaithfulness? Sabi diyan, Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. So, what are the dangers of unfaithfulness? Number one, na danger na unfaithfulness is distraction. Okay? This speaks about what? This speaks about death. Ito ay may kinalaman sa kamatayan. Uulitin ko sabi dito, Saul died because he was unfaithful to the Lord. Look at how the author said this. Saul died because he is unfaithful. He was unfaithful to the Lord. Warning lang to talaga sa atin. Kaya natin pag-uusapan to ngayon. Una, warning, ang unfaithfulness ay nakakasira at nakamamatay. Maniwala ka, sisirain ng unfaithfulness. Kahit isang simpleng unfaithfulness, sisirain yan. Sisira yan ng buhay natin, ng relationship natin sa Panginoon, sisira yan ng mga pinapangarap natin. Sige, ito na lang. Sino dito, yung alam mo, may mga napanood ka, okay, wag na lang muna sa passage na to. Pero may mga napanood ka sa Bible, sa TV na mga balita na for example, yung asawa, napatay niya yung asawa niya dahil nalaman niya may kalaguyo. 'Di ba? Tapos pag ini-interview mo, nagdilimlom po yung paningin ko, ganun. Okay? Hindi ko sinasabing tama 'yon, pero gusto kong malaman yun na nangyayari yun. So, ang unfaithfulness,
Pwede niyang sirain ang pamilya mo. Pwede niyang sirain pagkatao mo. And listen to this, as a Christian, pwede niyang sirain ang calling mo because of unfaithfulness. Totoo, ilan na bang nasirang friendship because of unfaithfulness? 'Di ba? Sabi ng friend mo, uy, wag mong sasabihin yan na, wag mong sasabihin, secret lang natin yon, ganito, ganyan, ganyan. Tapos biglang, nasabi mo kasi hindi ka naging faithful sa kanya, na chika mo sa iba, 'di ba? Only to find out na naichika niya rin naman sa iba. Pero kasi ikaw yung pinag-uusapan dito eh. Ikaw yung sinabihan na sana wag mo sasabihin, okay? Pero totoo, ilan na ba ang nasirang friendship, relationship because of unfaithfulness? Ilan na bang nasirang career because of unfaithfulness? Di ba? Ilan na ba? Ilan na ba ang mga young professionals or even mga empleyado na nawalan ng trabaho because of unfaithfulness? Ilan na bang nasirang relationship ng mag-boss because of unfaithfulness? Whether si boss ang unfaithful or yung subordinate niya unfaithful. Ilan na bang Ilan na bang pastors and leaders and even other Christians ang nawala sa kanilang pagkakatawag because of unfaithfulness. Uulitin ko sa passage natin, dito po sa passage natin, si Saul ay anointed by God. Pinili siya ng Panginoon. Hindi naman in the first place, hindi naman agad-agad galit sa kanya ang Panginoon. Kaya lang ipinakita ni Saul ang matinding dahilan para sobrang magalit sa kanya ang Panginoon. And that is what? Yun ay maging unfaithful. Uulitin ko, kasi big deal sa Panginoon ang pagiging faithful, lalo na sa kanyang mga tinawag. Lalo na sa mga called out ones ng Panginoon, lalo na sa mga lalo na sa mga pinipili ng Panginoon. Kaya kung alam mo malinaw sa'yo na ikaw ay tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon, this is something that I want you to understand. At sana wag nating kakaligtaan to, na ang unfaithfulness natin pwedeng magbigay or maggumawa ng distraction sa atin. Una, ito ay nakakasira. Ang dami na nasirang relasyon, sinabi ko na nga kanina, okay? Ang dami nang nawalan ng trabaho because of unfaithfulness. Ito pa, yung malupit, masakit, okay? Because of unfaithfulness, hindi lang distraction na sisirain ka. Alam mo, itong distraction na to will lead to death. Ang unfaithfulness ay nakakasira, pero ang unfaithfulness also ay nakamamatay. Balik tayo. Yung passage natin is in verses 13 to 14, pero balikan lang natin yung verses 3 to 5. Sabi dito, the fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him. Okay, natamaan na si Saul, nasa isang gera sila. Saul said to his armor bearer, draw your sword and run me through, or these uncircumcised fellows will come and abuse me. Gusto lang ni Saul magkaroon ng marangal ba na kamatayan. But his armor bearer was terrified. Bakit terrified? Una, hari niya yun, hindi niya pwedeng galawin yun. Anointed nga ni God yun eh. And would not do it. So Saul took his own sword and fell on it. So nagpakamatay itong si Saul. When the armor bearer saw that Saul was dead, he too fell on his sword and died. Pansinin mo itong bagay na ito. Alam mo ba ang unfaithfulness can lead to suicide? Papatayin ka talaga ng unfaithfulness eh. Because of unfaithfulness, ang daming mangyayari sa atin. Maraming, maraming mga bagay-bagay na mangyayari sa atin. Magkakapatong-patong yan. And darating na lang ang isang tao sa thinking niya na siguro patayin ko na lang yung sarili ko. Ito si Saul, ang gusto niyang mangyari, patayin siya ng armor bearer niya. Kaya lang hindi siya magagalo ng armor bearer niya kasi malinaw sa armor bearer niya, hari niya si Saul at anointed ito ng Panginoon. So malinaw sa kanya yon, and dahil hindi niya magawa, si Saul na lang ang gumawa. Imaginein mo, because of unfaithfulness, Saul committed suicide. Ulitin ko called by God to. Inanoint ni Lord bilang hari ng Israel, but because of unfaithfulness, maganda sana ang
kung mamamatay man siya, sana maganda yung storya ng kanyang pagkamatay, pero hindi. Kung mababasa niyo yung mga susunod na passage, nakita yung bangkay niya, nakita ng mga kalaban niya at pinugutan pa rin siya ng ulo kahit patay na siya. Grabe lang yung aalisin sa yung honor ng unfaithfulness. Grabe lang, papatayin ka talaga nito. Maniwala ka, maraming pangarap, maraming relationship, maraming dreams natin ang papatayin ng unfaithfulness. Totoo, nangangarap kang yumaman, pero hindi ka faithful sa tithes and offering mo. Maniwala ka. Pwede sigurong ma-achieve mo yon, pero yung pangarap na yon, una, pwedeng matagal mo ma-achieve. Pangalawa, pwedeng hindi mo na ma-achieve. Pwedeng mamatay na yung pangarap na yon. Bakit? Kasi sa maliit na bagay pa lang, hindi ka na maging faithful sa Panginoon. 'Di ba? Maybe we're not really just talking about millions right now or billions. Pero sa maliit na bagay pa lang, hindi na tayo faithful sa Panginoon. Papatayin nito yung mga malalaking bagay na sana ay parating para sa atin. So mag-iingat po tayo. Faithfulness, isa sa danger ng unfaithfulness ay distraction. Yung word na die dito, okay? Yung word na die dito, sabi dyan, Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. Yung word na die dito, in other translation, or sa original translation sa Hebrew, ito ay muth. M-U-T-H, muth. Anong ibig sabihin nito? To die prematurely. Ano ibig sabihin nun? Walang honor yung pagkamatay. Alam mo, isa sa pinaka-importante sa isang hari, kung siya'y matatapos na sa kanyang termino, mamamatay na siya, may hangganan naman talaga. Si Lord lang ang hari na walang hangganan because He is the beginning and the end. He is the Alpha and Omega. Kaya nga napakagandang siya ang gawin mong hari ng buhay mo. Kasi kung gagawin mong hari ng buhay mo ang ibang mga tao dito, they have limitations, mayroon silang hangganan at hindi kanila kayang panindigan. Pero kapag ang Diyos natin ang ginawang mong hari ng buhay mo, maniwala ka, mawala na ang lahat ng hari o ng presidente ng buong mundo. Pero ang Diyos na may likha ng langit at lupa, sabi niya, He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. And I'll tell you, hindi siya mawawala. Wala siyang limitation. Pero dito, isa sa pinaka iniim ng isang hari ay yung mamatay siyang may dignidad. Alam mo ba yun? Yung mamatay siya, sige, mamamatay na nga lang din siya, pero sana may honor. Pero yung nangyari sa kanila, nangyari kay Saul, he died prematurely. Ibig sabihin, walang honor. Ang masakit sa unfaithfulness ay may destruction na ito, ay may self-destruction ito na effect. Ano yung, pastora, ano yung self-destruction? Alam mo, yung unfaithfulness mismo ang sisira o ang sumira sa kanyang sarili. Because of unfaithfulness, hindi na kinailangan ni Saul yung mga kalaban niya. Hindi niya na kinailangan yung armor bearer niya. Hindi niya na kinailangan even si David na gusto niyang ipapatay. Hindi niya na yun kinailangan para lang mawala siya. Bakit? Yung unfaithfulness niya pa lang sa Panginoon, yun na ang kumitil ng buhay niya. Because he was unfaithful to God. Sabi na sa verse natin, because Saul was unfaithful to God. Saul died because he was unfaithful to the Lord. Uulitin ko, may self-destruction effect ang unfaithfulness. Yung wala naman ng kumakanti sa'yo. Yung wala naman ng umaaway sa'yo, wala ng mga external variables, wala ng mga external na umaaway sa'yo or humahabol sa'yo para patayin ka. Pero because of unfaithfulness, pwede kang patayin yan. Pwede kang patayin yan from inside. Pwede, because of unfaithfulness, pwede itong mag-cause ng suicide sa atin. Alright? Ang dami nang nagpakamatay dahil nagkamali sila sa ganito, dahil naging unfaithful sila at tingin nila wala na magtitiwala sa kanila. So ano nangyari? They kill themselves. And I wanna tell you this, uulitin ko, self-destruction ang epekto ng unfaithfulness. Uulitin ko, hindi mo kailangan ng ibang tao para lang, para lang ma-experience mo yung yung self-destruction na to. Unfaithfulness lang, sapat na para patayin tayo nito. I remember nung mga panahon na
hindi ako faithful sa Panginoon when it comes to my finances. Akala ko nung una wala namang maaapektuhan kasi ako lang naman yung may utang. Wala naman din akong guarantor na inilagay doon. Hindi ako nagsama ng ibang mga tao para alam mo 'yon, akuin yung utang na nagawa ko, sarili ko. To dumating ako sa point na naging unfaithful na din ako sa tithes and offering ko. Akala ko walang maaapektuhan. Pero alam mo ba, wala namang kumakanti sa akin, wala namang umaaway sa akin, ni wala nga nakakaalam ng mga nangyayaring yun sa akin. Pero alam mo, totoo, enough na ang unfaithfulness para sa self-destruction. Alam mo, nung panahon na yon, wala na, hindi ko na alam. Itutuloy ko pa ba na, alam mo yon na sagad-sagarin na lang yung utang or I don't know. Okay? Nakita ko na ang unfaithfulness pala, kala mo lang wala itong ginagawa sa'yo. Okay? Kala mo lang wala itong ginagawa sa ibang tao. Pero magugulat ka, alam nyo nung panahon na hindi na ako faithful sa Diyos, unang bagay, hindi na ako makatayo ng maayos sa pulpito para mag-share. Hindi ko na kayang mag-share about faithfulness. Feeling ko, habang sinasabi ko yon, alam mo yon, yung merong other side ng voice na parang sinasabi, oy, ikaw yan. Ganon. Hindi ako makapag-speak about honesty. Hindi ko maituro yun. At kung hindi ako naiahon ng Panginoon, maniwala po kayo. Walang Pastora Dana, walang Dana na nandito ngayon sa online service na to at nagsishare. Buti na lang, alam mo, ipinakita sa akin ng Panginoon kung gaano ka-importante ang faithfulness. You know, I remember there was one time na I was praying to God. Sabi ko kay Lord, makapal ang mukha ako ng mga panahon na yun eh. Sabi ko, Lord, pwede bang kalahati na lang muna ng tithes ko yung ibibigay ko? Lord, next month na lang, dodoblehin ko na lang, Lord, dodoblehin ko na lang. Gusto mo pa, Lord, i-triple ko pa. Ang yabang ko eh. Alam mo yun? Pero alam mo, God answered me in a very, in a way na kung saan nagising talaga ako. Alam mo, sabi sa akin ng Panginoon, Dana, tingin mo ba kailangan ko ang pera mo? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko, faithfulness mo. Ang kailangan ko, katapatan mo. Alam niyo po, nung panahon na yon, iyak ako ng iyak sa Diyos. Bakit? Kitang-kita ko yung sarili ko. Napaka-unfaithful ko na sa Panginoon. Siya yung nagpo-promote sa akin, siya yung nagbibigay ng magagandang feedback ng client, na nagtatrabaho pa ako, siya nagbibigay ng mga aplikante na, alam mo yun, papasa dun sa kliyente ko. Tapos ako, alam mo yun, yung particular na amount na dapat ay para sa Panginoon, hindi ko pa maibigay ng buo just because of my unfaithfulness. And I wanna tell you, akala mo lang, binubuo ka ng mga, alam mo yun, mga na-achieve mo, mga nabibili mo, but no. It can destroy you. Indeed, unfaithfulness, isa sa danger ng unfaithfulness is what? Is destruction. Minsan, hindi na natin kailangan ng kalaban para wasakin tayo. Maging unfaithful lang tayo, yung mismong unfaithfulness na yun, ang wawasak sa ating sarili. Napakasaklap nito pag ito nangyari sa buhay natin. I wanna give an advice to those people na, alam mo yun, merong, or nakakapag-reflect ngayon sa mga sinishare ko. Gusto ko lang ibigay itong advice na to. If God is talking to you right now, you know that God is moving. I believe it is not too late para maging faithful ka sa Panginoon. Simulan mo maging faithful sa Panginoon, magugulat ka kung paano, how God will turn your misery, into a message. And I believe that God is talking to someone right now. Huwag mo nang hintayin na wasakin ka na unfaithfulness. Kasi unang danger ng unfaithfulness ay destruction. And lastly, sabi sa verse 14, o sabi sa 13 and 14, sabi niya, soul died in disobedience to God. He didn't obey God's word. I'm reading in the Message version. He did not obey God's word. Instead of praying, he went to a witch to seek guidance.
because he did not go to God for help, God took his life and turned the kingdom over to David, son of Jesse. Unang bagay na danger ng unfaithfulness is destruction. Pero pangalawa, pwedeng hindi ka patayin nito, pero ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Demotion. Sabi niya dito, God took his life and turned the kingdom. Yung pinamamahalaan ni Saul, turned the kingdom over to David, son of Jesse. Ano nangyari? Una, namatay na nga si Saul, wala sa kanyang angkan ang naging hari, at ang lahat ng angkan ni Saul ay bumalik sa pangkaraniwan. Demotion. Pinromote na siya ni Lord eh. Naging hari na siya eh. Nagtatanong pa nga siya sa Panginoon, bakit ako galing ako sa tribe na kung saan list? Kaya galing ako sa tribe of Benjamin na kung saan list, bakit po ako? Pero siya ang pinili ng Panginoon eh. Kaya hindi naman nagmamatter kay Lord kung kanino ka nang galing eh. Pero ang nagmamatter sa Panginoon ay ito. Saan ka man nanggaling, kung tinawag ka niya, ang nagmamatter dito, will you be faithful dun sa calling na ibinigay niya sa'yo? Will you be faithful dun sa promotion na binigay niya sa'yo? For example, sa office, hindi naman siguro magmamatter kung galing ka or graduate ka ng kung anong prestigious school para lang ma-promote. Pero ang big deal sa Panginoon, nung pin-promote ka niya, naging faithful ka ba? Kasi ang mahirap dito paminsan-minsan, kung sino pa yung binibless ng Panginoon, kung sino pa yung nakaka-experience na matitinding blessing ng Panginoon, sila pa yung mga hindi nagiging faithful sa Diyos. Kaya lang minsan, hindi talaga maiiwasan, tanggalin ni Lord lahat ng blessing. Kasi nung ikaw ay sobrang pinagpala, mas lalo ka pang lumala. Okay, sana wag ganun. Sana pag pinagpala ka, lalo kang naging tapat sa Panginoon, lalo kang naging, lalo kang naging maingat dun sa pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. So makikita natin dito na dahil sa kanyang unfaithfulness, nawala ang kanyang pagiging hari. Balik siya. Saan? Sa pagiging pangkaraniwan. You know, faithfulness will promote you, but unfaithfulness will demote you. Uulitin ko, faithfulness, it will promote you. Maniwala ka. Faithfulness ang magbabayad sa promotion na gusto mo. But unfaithfulness will demote you. Kaya gusto ko pong maunawaan nating lahat na akala natin wala lang ito. Okay, yung simpleng, na-late lang naman ako ng 5 minutes, 10 minutes sa pagpasok ko. Na-late din naman ako dati. Kaya lang ito yung point eh. Ano ba yung oras na pinirmahan mo? Kung flexi yan, wala tayong masyado pag-uusapan. Pero kung may exact time yan, at hindi ka nagiging faithful dyan, ito yung point. Maliit o malaking bagay na hindi ka unfaithful sa Panginoon, pwedeng maging dahilan ng hindi mo pag-promote o hindi sa'yo pag-promote ng Panginoon at pwedeng maging dahilan ng demotion natin. Bakit? Hello, 5 minutes pa lang. Yung 5 minutes mo na late, okay, 5 minutes pa lang, hindi ka na mapagkatiwalaan ng Diyos na maging faithful sa 5 minutes na yan? Paano pa ikaw pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malalaki? Di ba? Yung 100, 500, 1,000 na tithes mo, hindi ka pa maging faithful sa Panginoon, and then yet you're aiming for what? For more than that? Now, I don't think that will happen because unfaithfulness will demote us. Dapat nandun ka na eh. Dapat, mo yun? Andun ka na. Actually, na-experience naman talaga niya. Nandun naman na siya eh. Kaya alam bakit? Inalis ng Panginoon sa kanya. Basahin ko sa ERV, sabi niya dito, Saul died because he was not faithful to the Lord. He did not obey the Lord's word. Saul also went to a medium and asked for advice instead of asking the Lord. That is why the Lord killed Saul and gave the kingdom to Jesse's son, who is David. His name is David. Dito makikita natin, no? Sabi kanina, balik tayo dun sa The Message version, sabi niya, he did not obey God's word. Instead of praying, he went to a what? He went to a witch to seek advice. Ano mo yun? Dapat nagpipray ka eh. Bakit kung kani-kanino ka humihingi ng advice?
'Di ba? Ito yung point eh. God is just a prayer away. Bakit kailanganin mo pa ng Ba't kailangan mo pa ng medium? Ba't kailangan mo pa ng witch? Ba't kailangan mo pa ng mga kulam-kulam? Bakit kailangan mo pa ng mga, ang tawag ito, ang tawag doon, tawas-tawas dyan para malaman mo lang, para malaman mo kung anong word sa'yo o anong mangyayari sa'yo. God is just a prayer away. And He is faithful to listen to you every time you want to call Him. His line is what? 24/7 open. At hindi siya kahit kailanman magsasabi ng cannot be reached. But because he did not go to God for help, sabi dito, God took his life and then he turned the kingdom to David. Alam mo, pwede sigurong pwede na hindi kaagad mamatay because of unfaithfulness. Pero ito yung masakit. Hindi ka nga namamatay because of unfaithfulness, pero hindi ka din lumalago because of unfaithfulness. Hindi ka nga namamatay physically because of unfaithfulness, pero hindi ka rin napopromote, hindi ka rin umaangat because of unfaithfulness. Hindi, seryosong usapan sa lahat na nakikinig ngayon. Okay na ba sa'yo yung buhay na ganyan? O alam mo meron pang iaangat yan? Diba? Bakit ka magsisettle kung alam mo kaya pa yung i-level up ng Panginoon? Pero alam mo, baka ang sagot na lang sa pag-level up ng Panginoon sa'yo is yung faithfulness mo. So, ang dalangin ko sa oras na ito, kung meron dito kinakausap ka ng Panginoon, at sinasabi sa'yo ng Panginoon, anak, because of unfaithfulness, yan ang mga nararanasan mo. Hindi ka umangat-angat sa buhay. Yung mga pinapangarap mo, ang gaganda sana ng pangarap mo, pero hindi mo marating-rating. O kaya naman, meron dito sinasabihan ka ng Panginoon, anak, alam mo, because of your unfaithfulness sa akin, sa Diyos, o sinasabi sa'yo ng Panginoon, dapat nandun ka na. Dapat nandun ka na sa pangarap mo eh. Pero, wala. Bagsak ka ulit because of unfaithfulness. Tandaan po natin to, lumalayo ang promotion sa taong unfaithful. Kasi kita ng Panginoon, hindi bagay sa taong unfaithful ang promotion. Hindi bagay. Ang pinakamasakit, ito yung pinakamasakit, tinatanggalan ng honor ang mga unfaithful. Ganda ng sana ng buhay ni Saul. Pero because of, his unfaithfulness, nawala yung honor sa buhay niya. Huwag na nating hintayin na mawalan ka ng dignidad, na mawalan ka ng integrity, na mawala yung honor sa buhay mo just because of unfaithfulness. Kung kinaya mo maging unfaithful, naniniwala ako, kaya mo ding maging faithful. I believe on that. Kasi ako kinaya kong maging unfaithful eh, pero gusto ko malaman nyo, kinaya ko ding maging faithful sa Panginoon. Kayang ibigay kasi ni Lord. Ito yung point eh, kung makikita natin dito, 'di ba? Kinuha ni God yung kingdom kay Saul, tapos ibinigay niya kay David. Wala silang connection, sa bloodline, hindi sila magkamag-anak, okay? Pero iniba ni God yung lineage or ang tawag ito, yung angkan na kung saan mamumuno sa Israel. Iniba ng Panginoon. Okay? Wala sa angkan ni Saul ang nakapamuno ulit sa Israel. Kasi inilipat niya ito lahat kay David. Damay-damay, no? Pati angkan. Magulat ka na lang, bakit ganito nangyayari sa family ko? Ba't na ganito nangyayari sa mga kasama ko, ganyan? Kala mo lang kasi sa'yo lang merong effect yung yung unfaithfulness. Pero magugulat ka, apektado din yung mga mahal natin sa buhay. Apektado leader mo, apektado yung network, apektado yung company, apektado family. Ito yung point. Kayang ibigay ni Lord sa iba ang pagpapala na ibinigay niya na sa atin. In fact, in the first place talaga, sa Kanya naman lahat galing yun. So, kung binigay sa'yo ng Panginoon, so kung malaman mo,
Kung hindi ka faithful dyan, kayang bawiin ng Diyos yan at ibigay na lang niya sa iba na faithful. Kaya mag-iingat tayo. Dito, hindi kasi naging deserving yung pinagbigyan niya. Alam mo, ito yung point eh. Yung blessing ng Panginoon, maaaring pwedeng maging curse kapag hindi ka naging faithful. Walang problema sa blessing ni Lord. Pero pwede yan maging curse sa taong tatanggap na hindi faithful sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na nakamit natin ay pwedeng mawala at mapunta sa iba because of unfaithfulness. Kulat ka na lang. Yung family na pinangarap mo, nabuo mo naman siya, kaya lang napunta na sa iba because of unfaithfulness. Yung promotion, na umpisa na-experience mo naman parang si Saul. Kaya lang, kinuha sa'yo, nilagay sa iba because of unfaithfulness. Dalawang bagay na danger ng unfaithfulness. Una, destruction. Ikakawasak natin at ikamamatay natin ng unfaithfulness. Pangalawa is demotion. Naniwala ka? Ibabalik ka ng unfaithfulness sa pangkaraniwan. Gusto kong malaman mo, as a child of God, dapat hindi na tayo pangkaraniwan eh. Pero babalik ka ng Diyos doon. Yung nangyari kay Saul, wala eh. Walang honor. Natanggal yung honor sa kanya. So, ang dalangin ko po sa Panginoon ngayong oras na ito, naniniwala ko meron dito, kinakausap tayo ng Panginoon. Dinidil sa'yo ng Panginoon yung pagiging unfaithful mo. Huwag mo nang hintayin na kunin sa'yo ng Diyos yung mga pagpapala just because you're unfaithful. I believe this is the right moment to go back to God. Alam mo yun, yung ibalik natin yung allegiance natin sa Panginoon. Ibalik natin yung faithfulness natin sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, kung meron mang unang dapat tumatanggap at nakaka-receive ng faithfulness natin, walang iba yung kundi ang Diyos. At sa oras na to, if this is your heart's desire, na Lord, gusto kong ibalik yung faithfulness na nararapat sa'yo. Kung ito yung dalangin ng puso mo, then I want you to close your eyes and pray with me. Ariin mo panalangin mo ito and just tell it to God right now. Sabihin mo, Lord Jesus, I come to you right now. I know I'm a sinner. I know I am unfaithful. But I believe that you are my Savior and my Lord, who is faithful to me. Today, I receive you. I acknowledge you. And I'm returning my allegiance to you, God. Today, Lord, cleanse me, forgive me, accept me, and give me another chance to be faithful to you. Thank you, Jesus, for loving me, for accepting me. In Jesus' name I pray. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Lord, because you gave us a warning. These words may not be something na napakasarap pakinggan sa aming mga pandinig. Marami sa amin, Panginoon, ang na-rebuke maybe, nagkaroon ng correction. Pero Lord, salamat kasi sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na mahal mo ang mga taong dinidisiplina mo, mahal mo ang taong mga kinokorek mo. And Lord, we just want to feel, and right now we just want, Lord God, na ma-feel, Lord, yung ganong klase ng pagmamahal, na hindi lang basta iyakap kami, tinatanggap kami, kundi Panginoon, meron ding pagko-correct, Panginoon, sa amin. Lord, kung meron man sa amin dito ngayon, na kanina pa kinakausap at sinasabi mo sa kanya, Panginoon, na makabalik, na bumalik sa pagiging faithful sa iyo. God, I know right now, and I believe, God, kung kaya niyang maging unfaithful, kakayanin niya rin maging faithful. Lord, maaaring meron dito, right now, nanunumbalik siya, ibinabalik niya yung faithfulness niya sa'yo. Because of this faithfulness, Lord, nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon ng kahirapan sa buhay niya. Panginoon, sa oras na to, habang siya ay nanunumbalik sa iyo, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, also, ibalik mo po yung mga nawala sa kanya.
Ibalik mo po yung honor, yung dignity, yung integrity, God. Lord, ibalik mo po yung good health. God, ibalik mo po, Panginoon, yung blessing, Panginoon. At huwag mo pong hayaan, Panginoon, na at hindi po din namin hahayaan na simula ngayon, Lord, yung mga blessings na binibigay mo sa amin ay magiging curse pa. Hayaan mo, Panginoon, na simula sa oras na to, maging faithful kami mula sa maliit hanggang sa malaki. Kung meron man dito, Lord, naka-experience siya ng demotion because of unfaithfulness, at bumabalik siya, Panginoon, sa'yo, ibinibigay niya yung faithfulness niya ulit, Panginoon, sa'yo. Ang dalangin ko, Panginoon, I know one day, God, this person will testify na ibinalik mo, na promote mo siya ulit, Panginoon, because of his faithfulness, because of her faithfulness, oh God. Naniniwala ko, Panginoon, sa oras na to, as we come to you, as we return, habang binabalik namin at nagiging faithful kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon, meron kaming karapatang mag-receive ng mga blessings, Lord. Kasi ganun kang klaseng Diyos, ganun kang klase ng hari, Panginoon. Hindi mo titignan kung saan kami nanggaling, hindi mo titignan, Panginoon, kung anong kalagayan ng buhay namin dati. Pero once you called us, Lord, ang titignan mo sa amin ay faithfulness. Ang dalangin ko nawa, O Diyos, maging tapat ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lang ngayon, hindi lang hanggang bukas, kundi hanggang pagdating mo po, Panginoon. Dalangin ko, makatagpuan mo kaming nagtatapat sa iyo, naglilingkod sa iyo, Panginoon, na binibigay yung best namin, Panginoon, binibigay yung faithfulness namin, Panginoon, ano pa man ang mangyari sa buhay namin, magkano man ang kitain namin, Panginoon, ano man yung mga ma-achieve namin sa buhay, Lord, lahat po ito, Panginoon, ibabalik po namin, Panginoon, ang kapurihan, Panginoon, sa iyo. Lord, yung faithfulness namin simula ngayon, Panginoon, wala pong ibang makikinabang, wala po iba kaming pagbibigyan, kundi ikaw lamang po. Because in the first place, God, ikaw lang naman talaga ang naging faithful sa amin, O Diyos. Sometimes, God, Lord, you are faithful, even we are faithless or unfaithful, God. Nagpapasalamat po kami, pero hindi po namin hahayaang manatili yung unfaithfulness sa buhay namin. Whether ito unfaithful kami sa time namin, sa finances namin, sa buhay namin, sa physical na katawan namin, hayaan mo po sa oras na to, mag-flow po, Panginoon, yung spirito mo, Panginoon, sa amin, ma-change, magkaroon ng transformation, as we go back to you, God, as we go back to you with faithfulness, O Lord. Salamat po. We receive all these things in the mighty name of Jesus. Amen and amen.